Kita mo nga, JM. Ayan. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 6 of our trip here in Japan. Today is our last day here in Fukuoka. From our hotel, pupunta na tayo sa Hakata Station and we will ride the Shinkansen papunta sa ating next and last stop for this trip. So, in the next 3 days, we will be exploring the historical city of Hiroshima and also magti-take tayo ng mga day tours from Hiroshima. So, for our tickets, kumuha kami ng JR Hiroshima Yamaguchi 5-day pass sa Klook. So, balik, covered niya na yung Yamaguchi area and also Hiroshima and also yung bullet train coming from Hakata. Kahit 3 days lang kami sa Hiroshima, look pa rin namin to kasi definitely mas sulit pa rin siya than getting a round-trip ticket from Hakata to Hiroshima. Anyway, excited na to go to Hiroshima kasi first time ko rin to and never pa tayo nakapunta doon sa part ng Japan na yun. Watch na lang yung mga updates natin and see you guys later! Na tayo sa may Hiroshima Station. So yung buong trip natin, actually mga 1 hour lang. So definitely napakabilis. So from here, magche-check-in muna tayo sa hotel. Pero I think yung standard check-in time dito is 3 p.m. pa naman. So ang gagawin na lang namin is magte-take kami ng taxi. And then iiwan lang namin yung aming luggage to store. Tapos iikot na kami agad dito sa Hiroshima City. So guys, quick look lang tayo sa may platform area dito sa may Hiroshima Station. So actually wala naman siya pinagkaiba sa Hakata Station or at least sa mga napuntahan ko rin mga JR o Shinkansen stations. So definitely marami dito mga cafe, marami dito pwedeng bilihan ng snacks bago kayo sumakay ng train nyo. Pero yung crowd dito, hindi siya kasing dami ng Hakata Station. Para mas konti. Or baka sa time lang, baka mamaya sa rush hour mas marami. Anyway, punta na tayo sa hotel natin. Hi guys! Finally, naka-check-in na tayo dito sa ating hotel after nung ating transfer from Hakata to Hiroshima. So we are here at Smile Hotel Hiroshima. So itong hotel na to is along Peace Boulevard dito sa Hiroshima. Ang estimate ito is nasa 17 square meters. Ayan, so pagpasok yung makikita nyo na medyo masikip dito. So very normal siya for Japan standard. So ito yung makita nyo to, large size luggage na yan. So may ganyan lang kayong space na natitira. And then here, meron naman silang full size mirror. Ayan. So pag dumiretso kayo, so this room is standard twin room. So dalawang twin beds. So sa gitna naman, ayan, so makita nyo, marami naman silang saksakan. So dalawang saksakan yan. And nandito din yung mga controls. And maganda dito, meron din silang mga USB-A port. So, kung marami kayong devices, marami kayong ma-charge. And ayan, may mirror naman dito. So, may headboard area ng bed. So, check naman natin dito. So, sa opposite niya is merong TV na LG. So, nandito yung mga remote. So, check natin. Ay, wow! Ano pala siya? Smart TV siya na may Netflix. Tsaka Prime Video. So, nandito din yung Wi-Fi information. And then, sa side naman na to, yan, makikita nyo to, XL tong luggage ko na to. So, ganyan lang yung space nyo from the bed to the luggage. So, ayan, dito naman yung office table na pwede nyo rin patungan ng mga gamit. And dito sa corner na to,
may air purifier na pwede yung gamitin. So isasaksak nyo lang yan. And then meron din na parang luggage na rack dito na pwede yung patungan ng luggage. And then, yan, basic amenities lang na meron silang mug for coffee, meron din silang electric kettle, meron silang blow dry, yan. Meron silang maliit na safe at meron silang ref. So dito naman tayo sa bathroom. So quick lang. Yan. So gusto ko dito guys, hindi siya yung usual na prefab na Japanese bathroom. So mas malaki siya and yung walls niya, yung floor is tiles. So very similar sa mga bathroom natin sa Philippines. Pero yung toilet nila, of course, Japanese toilet yan. And nandito sa gilid yung mga controls ng mga bidet and yung flush. And so meron silang lavatory and of course meron silang hand soap. And gusto ko dito yung shower area kasi maluwag siya. And hindi siya yung parang na nakapatong sa bathtub. So may handrail din, may telephone shower. Okay, so in terms of amenities, merong shampoo, may conditioner, may body soap din na complimentary. Book natin to sa Agoda, I believe roughly 6,000 pesos per night. So kung lumalabas na kung dalawa kayo dito sa room, pumapatak na mga around 3,000 pesos per night. By Japan standard actually, and also peak season talaga ngayong April during spring. So I believe reasonable price na yun kasi maaga natin siya na-book. In terms of location, so yes, malapit siya sa Peace Boulevard. Pero in terms of distance niya to the Peace Park, siguro magte-take siya ng mga 20 to 30 minutes na relaxing walk lang along Peace Boulevard. So siguro pwede nyo gawin or i-consider is doon sa pagsastayan nyo, i-check nyo rin kung first, malapit ba siya yung distance niya doon sa Peace Monument Park, and second, kung meron bang malapit na streetcar. Wala silang mga subway dito or MRT, meron sila yung parang tram na train na nasa kalsada rin. In terms of where to stay, tingin ko dito lang talaga yung area na okay magstay, or siguro pwede nyo rin consider na malapit sa Hiroshima Station. So siguro yun lang yung mga option natin kung saan tayo magsistay. Make sure na i-book nyo talaga early para mas mura. Ayun lang. Hi guys! Ayan, finally naka-arrive na tayo dun sa hotel. Anyway, weather-wise, yun, pangit yung forecast natin in the next 2 days. So nakakalungkot na ang forecast talaga is uulan. So first agenda muna natin is maghanap tayo ng kakainan. So yung main street nila dito, ang pangalan is Hondori. So pwede yun ang i-search nyo na lang sa Google para siguro nandun na yung mga shopping area. So malamang sa malamang, meron na rin namang restaurants dun. And from our hotel, on the way naman na yun, papunta dun sa ating first stop for today sa ating Hiroshima City Tour. Ayan, so lakad muna tayo and lunch na tayo muna. Yan yung view natin ngayon. So makikita mo pangat talaga ng weather. Gloomy and talagang uulan din mamaya. Grabe, kung makikita nyo to guys, magugulat kayo na sobrang ultra-modern city rin tong Hiroshima. Considering its history ng 1945, so over the 70 years, na-build ng Japan to from the ground up. Yun, doon talaga ako nabibilib. Ito lang napansin ko dito guys, sa parang highway nila, napakalaki ng kalsada, daming lanes. Tapos meron pa dito na napakalaking park sa gitna na daanan ng pedestrian. And meron ditong bicycle lane and pedestrian lane naman. Wala lang, nakakatawa. Diba? Talagang ma-encourage ka maglakad pag ganito. Ayan guys, nandito na tayo sa may Hiroshima Hondori Street. So yan, usual, di ba sa Japan yan, na may mga shopping streets sila na covered. So nandyan na yung mga restaurants, food, shopping area, and dito sa may kabilang side naman ng Hondori, nandito yung Parco Mall. So may mga restaurants yan, and also mga retail shops. Yan, so hanap muna tayo ng kakainan natin dito. Kasi itong sa area na to, merong H&M. Ang dami dito. Meron ding Matsumoto Kiyoshi dito and St. Mark's. Ayan guys. So finally may chance na tayo kumain sa Conveyor Belt Sushi. So itong logo na to, yan yung Sushiro. Isa sa mga chain. So dito sa Parco, I believe 9th floor siya.
Ang ganda guys, ang Sushiro dito. Sobrang malaki yung screen. Menu. So dito, magpapakita sila ng mga pictures. Pwede ka na dito pumili. Ayan, pakita mo nga JM. Ayan. So ano pipiliin natin? Ayan. So instead of the classic menu, may papakita na siyang mga choices dito. And then pwede mong piliin na from here. O diba? Hindi na siya yung common na conveyor belt na may umiikot talaga. By order rin siya. So order na tayo. Okay, so side menu. Ikaw, gusto mo tempura? Okay, ako rin. Tempura shrimp set, ebi, dalawa. Okay, ano pa ba? Ayan, so may fries. Okay. Nigiri. Anong mga bet nyo guys? Ano yung pinaka-una? Ay! Yung parang... Maximum order, okay. Hindi, napindot mo yata. Okay. Close code. So kailangan i-submit na natin. Ay, Fo- okay. 4 lang daw kasi sa conveyor sa dadaan. Okay. Sige, okay, order. Round 1 muna, guys. Tuwan. Order pa ulit. Ayan. Kain tayo. Unahin muna natin tong ayan, grilled salmon with cheese and mayo. Ito naman guys, umorder ako ng beef nigiri. Parang isang cube and nigiri guys. Ito naman guys, tamago nigiri. Ayan na guys, pagkatapos ng sakuna. So done na tayo kumain. So finally, nakapag-sushi conveyor belt tayo this trip na. So na-check na naman ang isa sa ating mga food checklist. Anyway, maglalakad na tayo papunta dun sa ating next stop, which is the Atomic Bomb Museum and also the Peace Park. So punta na tayo guys. From the Hondori kanina, lumabas ulit kami dito sa may Peace Boulevard. So actually, mahabang walk din siya. Siguro mga 15 to 20 minutes. So lagay mo na siguro sa 30 kung mas mabagal na pacing. Pero nakakatuwa kasi dito, sobrang may dedicated space talaga for people or pedestrian na hindi ka matatakot talaga maglakad. Tingnan nyo to, napakalaki. Bukod sa park, dito niyadaanan natin, may bike lane din dito sa gilid. And then, merong pedestrian area. Tapos, kung mapagod man kayo, may mga benches dyan sa gilid na napakarami. So, nandito na tayo sa Peace Memorial Park. So nasa likod ko yung Peace Memorial Museum. So ito yung nasa mismo unahan from the Peace Boulevard. So siguro ma-expect nyo na rin na yung experience natin dito is very similar doon sa ating Nagasaki detour. So as you know, Hiroshima and Nagasaki was unfortunately the two cities na na-bomb noong World War II. So siguro yung pinakamalaking difference nila is that itong Hiroshima talaga, total wipeout talaga yung buong city as compared to yung nakita natin sa Nagasaki. And later, pupunta tayo doon sa parang old building na actually yun lang yung nag-survive doon sa atomic bombing. So yun din, 1945, na-drop yung bomb dito. Magpunta muna tayo ng museum and after the museum naman, maglalakad-lakad tayo dito sa may Peace Memorial Park. Ito mismo guys, yung Peace Memorial Museum. So napansin ko agad, mas malaki talaga to compared doon sa Peace Memorial Museum sa Nagasaki. So in terms of time, make sure na mag-allot kayo ng time para dito kasi mukhang malaki siya. Check natin later kung magkano yung entrance fee dito. So may konting pila lang dito sa may entrance sa pabilihan ng ticket. So naka-vending machine naman siya and similar sa Nagasaki,
museum. 200 yen din yung admission. So sa start dito is yung Hiroshima before the bombing. So ano ba yung itsura ng Hiroshima? Ayan, so papakita sa inyo yung itsura. So makita nyo, very modern city na siya even at that time, noong 1945. Ayan guys, so sa pag-start, August 6, 1945. Yan ang date nung pagsabog. Ito na guys. Ito yung mga picture nung ruins ng Hiroshima after the atomic bombing of 1945. Wala talagang natira. Kung may mga building man na naiwan or puno, nasunog na siya and ruins na talaga siya. So itong building na to, pupuntahan natin mamaya yan. Yan yung atomic bomb dome. Kasi sabi nila sa isa sa mga structures na nagstay until the present. Ito na guys yung mismong explosion. O yung sinasabi nila ng big mushroom na napakabilis. Ayan guys, so sa dulo ng museum, merong museum shop dito na pwede nyo tingnan. So may mga merch din sila. Karamihan na nakikita ko dito mga books about the atomic bombing. Ayan, so mga magandang read din to. Pero meron din dito ng mga usual nyo na mga ref magnet. So like this one, so medyo pricey lang siya. Ayan, so 1,100 tong malaki na Hiroshima ref magnet. And itong medyo mas maliit naman is 990. So sabi kong mga books na if really interested kayo, magbasa pa ng further sa history, meron dito mga books that you could actually read. So ito naman cute na mga may ballpen din na may crane, which is a sign of peace. So 1,200 yan. Hi guys! Ayan, so kanina nag-coffee muna kami doon sa cafe, doon sa may museum. So actually after nung maikot natin museum, umuulan na. So try namin hintayin na lumipas yung ulan. Kaso ayun, mukhang hindi talaga siya titila and based on the forecast, uulan today and tomorrow rin dito sa Hiroshima. So ayan, buti na lang nakabili na tayo no. Transparent dito na payong natin from our day one sa Fukuoka. So dito sa Peace Memorial Park, pupuntahan natin yung pinaka-highlight or landmark dito, which is the cenotaph. So ito yung nagsisymbolize ng commemoration ng lahat ng mga victims at namatay noong atomic bombing here in Hiroshima. And also, mamaya papakita ko sa inyo yung shape niya. So, kung i-view nyo siya dun sa butas niya, ang view niya would be the flame of peace na sinasabi nila that has been burning since I believe 1951 as a protest for nuclear weapons. So until there would be no nuclear weapons sa mundo, patuloy pa rin siyang nakasindi. So until now, ayan, nakasindi pa rin yung flame of peace. And also, makikita nyo rin dyan yung atomic bomb dome na ruins na ito yung natirang structure
when the atomic bomb hit Hiroshima. So ayan, lakad tayo papunta dito sa may cenotaph. Medyo maulan lang pero makikita mo na nandito talaga yung mga tourists. So marami kami kasabay na tourists ngayon, especially mga group tours. So lahat ng tao syempre gustong makasilip dito. So pag pumunta kayo dito, make sure na bukod sa pag-view, make sure na to say your prayers din sa mga namatay, and let's hope na hindi na ulit maulit to. Ayan guys, nandito na tayo sa may cenotaph mismo. Makikita niyo dyan na buhay na buhay pa rin yung flame of peace. Pero not sure kung nakikita dito yung atomic bomb dome sa camera ko, but isang diretso yan. Doon tayo pupunta next. So, quick trivia lang. So, since the bombing, the first sitting US president na pumunta dito is si Barack Obama. And also, I believe siya rin yung pumunta dito ng G7. So, may year na na-hold dito yung G7. So, hindi na rin namin pinasok, but meron dito na parang memorial na pwede niya pasukin to commemorate yung pag-meet ng mga G7 leaders dito sa Hiroshima. Ayan, try ko nga i-zoom Wait lang. Ayan, so nakikita niyo yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na flame of peace, na it's a protest against the use and proliferation of atomic bomb. Guys, nandito na tayo sa Children's Peace Monument. So, tinayo to actually in commemoration of Sadako Sasaki na namatay of leukemia. So, basically, nung sumabog yung atomic bomb, 2 years old siya noon, and nung paglaki niya, nag-develop siya ng leukemia because of the radiation. So to commemorate that, and also yung mga ibang namatay na mga bata, tinayo nila tong Children's Peace Monument. Ito guys, so again, yung symbolism ng Orizuru o ng paper crane. So okay lang pala i-belt to remember. Ito guys, so sa tapat na tapat ng river, makikita nyo na yung atomic dome. Ang ganda sana dito kung better weather. Pwede kayong mupo dito, kayong mag-relax. Ganyan yung view nyo. So pwede din guys, kung gusto nyo ng picture spot, try nyo dito. So nandito na tayo malapit sa may atomic bomb dome. Meron dito mga landmarks actually na pwede niyong basahin kung ano yung history nitong building na to even before it was bombed. So based dun sa nabasa ko, this building was created by a Czech architect noong 1917, and before it was a commercial exhibition hall. So isipin niyo na lang yung parang mga SMX hall ngayon, yung mga ginagamit for convention, and possible na pupunta rin yung mga taga-ibang bansa, yung mga delegates. So dito ginagawa yung before. Up until, of course, what happened. So ito na lang yung surviving building. Now, it is known as the A-bomb dome.